Ang sining ng pagpapakumbaba, bakit dinadaig ng bagito ang veterano sa Picha Pool? Sa maingay na paligid ng mga pulan o pool-polan, madalas nating masaksihan ang isang eksenang tila himala. Ang isang batikang manlalaro, isang CY o wise na kilala sa kanyang pagiging magulang ay napapatumba ng isang manlalarong wala pang pangalan. Sa larong Picha Pool, hindi sapat ang pagkabisado sa bawat anggulo o ang pagkakaroon ng mahabang karanasan. Ang tunay na labanan ay wala sa pisikal na tira, kundi sa sikolohiya ng bawat manlalaro. Ang tagumpay ng bagito laban sa veterano ay isang paalala na sa harap ng mesa, ang pinakamatinding kalaban ay hindi ang pitsa, kundi ang sariling kayabangan. Ang pangunahing lamat sa baluti ng mga veterano ay ang bitag ng pagiging kampante. Dahil sa dami ng kanilang napanalunan, madalas silang mahulog sa maling akala na sisiw lang ang kalaban. Ang karanasang dapat sana ay sandata ay nagiging pasakit, nagiging mabagal ang kanilang pag-iisip at nawawala ang talim ng kanilang focus. Sa kabilang banda, ang isang bagito ay naglalaro ng may gusto. Dahil wala siyang rekord na ipinagmamalaki, ibinibigay niya ang bawat hibla ng kanyang atensyon sa bawat tira. Ang bagito ay walang takot dahil wala siyang pangalang kailangang protektahan. Isa pang mahalagang aspeto ay ang estratehiya ng kawalang estratehiya. Ang mga veterano ay bilanggo ng tradisyon, alam nila ang dapat at hindi dapat. Ngunit ang mga bagito ngayon ay mas malikhain, lalo na sa panonood ng mga makabagong teknik gaya ng mga video ni Mang Yan Master. Ang kanilang mga galaw ay tila walang ayos, natural at madalas ay hindi mahuhulaan. Dahil hindi sumusunod ang bagito sa dikta ng nakagawiang laro, nalilito ang veterano. Ang hindi pamilyar na galaw ay mas mahirap tapatan kaysa sa isang perpektong tira na alam mo na kung saan pupunta. Higit sa lahat, ang laban sa Picha Pool ay laban ng bigat ng loob. Ang veterano ay naglalaro ng may dalad-dalang dangal. Ang takot niyang mapahiya sa harap ng maraming tao ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan at panginginig ng kamay. Samantala, ang bagito ay naglalaro ng may kalayaan. Kung matalo man siya, inaasahan na iyon. Ngunit kung manalo siya, siya ay magiging higante. Ang ganitong mentalidad, ang paglalaro ng walang nothing to lose, ay nagbibigay sa bagito ng lakas ng loob na sumugal sa mga mapanganib at kakaibang tira na hindi magagawa ng isang maingat at takot na veterano. Sa huli, ang aral ng Picha Pool ay malinaw, ang karanasan ay mahalaga, ngunit ang kapakumbabaan ay mas matimbang. Ang pagkatalo ng isang mahusay na manlalaro ay hindi dahil kulang siya sa teknik, kundi dahil kulang siya sa paggalang sa kanyang kalaban at sa mismong laro. Ang tunay na master ay hindi lamang ang laging nananalo, kundi ang manlalarong nananatiling alerto, mapagkumbaba at handang matuto, bagito man o veterano ang nasa kabilang dulo ng mesa. Sa mundo ng pool, ang pagiging kampante ang pinakamabilis na paraan upang maging talunan.